This channel is intended to cater the needs of grade 11 students with their general mathematics. At kung ikaw ay bago dito, baka naman gusto mong mag-subscribe, di ba? At sa mga hindi bago dito pero patuloy pa rin nanonood, marami pong salamat. This is Teacher Jomac, and our lesson for today is all about solving rational inequality. Remember, in our last topic, we have defined rational inequality, and it says there, an inequality involving rational expressions. Ang sabi, ang rational inequality ay isang inequality na gumagamit ng mga symbol na to. Yan. At the same time, kinapapalooban ng rational expressions. At sa lahat, kailangan nyong intindihin na hindi sa lahat ng pagkakataon, ang symbol na ito ay greater than. Depende kung paano nyo basahin. Let's say for example, x greater than y. The way I read it, it is read as greater than. Pero, pwede nyong basahin na y is less than x. So, pwede siyang less than. Depende kung paano nyo basahin. Pero, ang laging tandaan, kung saan siya nakabuka, kung saan yung bunganga niya, yun ang mas malaki ang value. Ang ibig sabihin ng expression na to, mas malaki ang value ni x kaysa kay y. Okay, ganun ang ibig sabihin ng inequality symbol na yan. By the way guys, meron tayong iba't ibang paraan sa pagsasolve ng rational inequalities, but I want to show to you how to solve rational inequalities using sign graph. Kasi ito yung pinakamadaling paraan na alam ko. And so far, sa lahat ng mga naging estudyante ko, ito yung pinakamadali para sa kanila. So ito yung ituturo ko sa inyo. Solving rational inequalities using sign graph. And in solving rational inequalities, we need to consider few steps. Here are the steps. Okay, so i-illustrate natin isa-isa yung mga steps na yan with the use of illustrative examples. Let's say, meron tayong example dito na 2 over x plus 1 greater than 0. We have here the first step. Rewrite the inequality as a single rational expression on one side of the inequality symbol and 0 on the other side. Ang clue natin dito guys, single expression. Gawin nating single rational expression sa left side ng inequality symbol at 0 on the other side. Based sa example natin dito, tapos na tayo sa step 1. Bakit? Isang expression na lang siya dito at 0 sa kabilang side. So therefore, mag-proceed tayo sa step 2. Locate the x values for which the rational expression is 0 or undefined. Factoring the numerator and denominator is a useful strategy. Ang clue natin dito guys, critical points. Critical points in such a way na maghahanap tayo ng mga values ng x kung saan magiging undefined or 0 yung rational expression natin. Kailan ba magiging 0 ang isang rational expression? Yun ay kapag yung numerator natin ay naging 0 mismo. But since sa example na to, meron tayong numerator na 2, hindi siya pwedeng maging 0. So therefore, skip natin yung part na yon. Proceed tayo sa undefined. Kailan ba tayo magkakaroon ng undefined term? That is if our denominator is equal to 0. Kapag naging 0 yung denominator natin. Remember, kapag naging 0 ito, magiging undefined na yung buong rational inequality natin. So therefore, iiwasan natin yung values of x na makakapag-undefined sa rational inequality natin. So paano natin yun malalaman? That is, we get the denominator, we have x plus 1 should not be equal to 0. Bakit siya not equal to 0?
Kasi kapag equal to 0 yan, magiging undefined yung buong inequality natin. So kaya ko ginagamit yung not equal to dito para alam natin na galing itong critical point na to sa denominator. We have here now x, transpose natin sa kabila, should not be equal to negative 1. Bakit? Kasi kapag negative 1, yung x natin dito, negative 1 plus 1, magiging 0 tong denominator natin, magiging undefined yung buong inequality natin. So ito yung isang critical point natin. Negative 1. Pagkatapos mahanap ang mga critical point na to, proceed tayo sa step 3. Mark the critical points found on a number line. So sa step 3, ang clue natin, number line. Ulitin ka, yung step 1, clue natin, single fraction. Step 2, critical points. Step 3, number line. So gawa tayo ng number line. Ay, simple lang. Kasi isa lang naman yung critical point natin. So we have here, plot na natin ngayon yung critical points natin. Let's say nandito ang negative 1. So ganyan siya. Okay, for this time, magdi-decide tayo kapag open circle ba siya or shaded circle. Shaded circle, ang ibig sabihin nun, kasali yung critical point natin sa solution. Pero kapag open circle, ibig sabihin nun, hindi kasali sa solution natin. At tandaan, lahat ng critical points na galing sa denominator ay open circle. Since galing sa denominator yung negative 1 natin, therefore, open circle po yung ilalagay natin sa tapat ng negative 1. Ibig sabihin nun, hindi siya kasali sa solution. By the way guys, kaya ko siya tinawag na critical point kasi katulad ng isang critical na tao, 50-50. Pwedeng mabuhay, pwedeng hindi. Ito naman, kaya ko siya tinatawag na critical point kasi pwedeng solution, pwedeng hindi. 50% solution, 50% na hindi. Pagkatapos ng step 3, mahati ngayon yung number line natin sa iba't ibang partition. Ang tawag ko sa mga partition na to ay critical regions. Like for instance, itong negative 1, hinahati niya yung number line natin sa dalawang region. Itong side na ito, tsaka yung side na yan. Sa step 4, pangalanan natin ngayon kung ano yung mga critical region na to. Ano ba yung mga critical region nito? Ano ba yung mga values ng x na nandito? Those are the values of x less than negative 1. Ito yung mga values ng x na mas maliit kaysa negative 1. At syempre, sa side naman nito, ito yung mga values ng x na mas malaki kaysa negative 1. So yun ang step 4 natin guys. That is to identify the critical regions. So meron tayong dalawang critical regions. Ito or yon. For this time, ready na tayo sa pag-formulate ng sign graph. So sa step 5 natin, ang clue natin dito ay sign graph. Formulation of sign graph. Okay. So for this point, we will decide which of this region will make the expression negative and positive. Kaya siya natawag na sign graph kasi i-graph natin isa-isa kung saan magne-negative yung rational inequality natin. So meron tayong negative 1 dito. Sa left side ni negative 1, ito yung portion na magiging negative yung expression natin na x plus 1. At sa right side niya naman, ito yung region na magiging positive. Si expression na x plus 1. Mag-example tayo. Ano ba yung mga values of x na nandito at yung mga values of x nandun? Let's say, gamitin natin yung negative 2. Kapag sinubstitute kaya natin yung negative 2 dito sa x plus 1, tama kaya na magiging negative yung value niya? Check natin. Negative 2 plus 1, that is negative 1. So tama na. Yung region na to, gagawin niyang negative yung expression na x plus 1. Ito naman, yung mga values ng x kaya dito, gagawin niya yung expression natin na x plus 1 positive. Ano yung mga values of x natin? Let's say 0. Yun yung pinakamadali.
Okay, check natin. 0 plus 1, that is equal to 1, positive 1. So therefore, tama na, sa right side ng region na to, ay magiging positive yung x plus 1 natin. So since isa lang naman yung critical region natin, therefore, ang ibig sabihin nito, we will now decide whether yung buong inequality natin is negative siya or positive. Sa region na ito, magiging negative yung rational expression natin kapag kukuha tayo ng values of x dito. So therefore, this region is negative. At kapag kukuha naman tayo ng values ng x dito sa region na ito, at isa-substitute natin sa rational expression natin, magiging positive naman siya. So therefore, alin kaya yung solution natin? Yung negative kaya or positive natin? Yun ay nakabase sa single expression natin. Ito, anong ibig sabihin ng portion na to? Ang sabi dito, yung single expression natin is greater than 0. Ano ba yung mga values of x na mas malaki kaysa 0? Negative ba o positive? We have positive. So therefore, ang solution sa inequality na to ay yung region na ito. So this is the solution. After this, we are now ready with the last step which is summarize the intervals containing the solutions. Isasummarize na natin ngayon yung final answer natin. With the use of interval notation, we have now the values of x is an element of the real numbers such that x, itong region na to ang basis natin, such that x is greater than negative 1. So yan ngayon yung final na solution natin. I repeat guys, pwedeng ito yung solution natin or ito. Gamit ang sign graph, gamit ang interval notation. Ay, isa-isahin ko yung mga symbol na to. This is x, this is symbol for element, this is symbol for real numbers, such that x greater than negative 1. I repeat, the value of x are element of real number such that x is greater than negative 1. So, ganun lang mag-solve ng rational inequalities, guys. Kailangan lang natin i-follow yung 6 na step natin. Okay, let's have another example. Let's say we have the inequality number 2, x plus 1 over x minus 2 less than or equal to 0. Following the 6 steps now. For this time guys, sa bawat step, yung clue lang ang gagamitin natin. First step, single fraction. Okay, so tapos na ang single fraction natin. Bakit? Single fraction na yan. Then, 0 naman na to. So, ibig sabihin, tapos na yung step 1 natin. Step 2, critical points. Sa critical points, kailangan lang natin hanapin yung mga values ng x kung saan yung rational expression natin ay magiging 0 or undefined. Kailan siya magiging 0? That is, if the numerator is equal to 0. Okay, solve for the value of x here. We have x now is equal to negative 1. So kapag ang x natin ay negative 1, magiging 0 yung buong rational inequality natin na yan. So yun ang isang critical point natin. Pangalawa, doon naman sa denominator natin, x minus 2 should not be equal to 0. Bakit siya hindi pwedeng maging 0? Kasi kapag naging 0 itong denominator natin, magiging undefined yung buong inequality natin. Which is, magiging undefined yung buong inequality natin. So iwasan natin yan. So we have here, processing now the expression, we have x should not be equal to positive 2. Ulitin to. Kasi kapag positive 2 ito, magiging 0 yung denominator natin. Magiging undefined yung buong inequality natin. So, x should not be equal to 2. So, for this time guys, dito sa pangalawang example natin, meron tayong dalawang critical points, which is negative 1 at positive 2. Yun ang step 2 natin. Step 3, draw a number line. Ang clue natin sa step 3, number line.
Gawa tayo ng number line at i-plot natin yung mga critical point natin. Ano ba yung critical point natin? Negative 1 at 2. Nandito si negative 1 at dito si positive 2. Yan. At magde-decide tayo kung kasali ba si negative 1 at si positive 2 sa solution ng inequality nito. Yun ay sa pamamagitan ng paglalagay ng open circle or closed circle. Kapag yung critical point natin galing sa numerator, open circle siya kapag walang equal sign yung inequality natin. Pero, closed circle siya or shaded circle kapag may equal sign. So, itong critical point natin na negative 1, galing sa numerator natin, since may equal sign dito, therefore, shaded circle ito. Kailangan nating shade. At yung positive 2 natin, since galing siya sa denominator, tandaan nyo ito guys, lahat ng critical point na galing sa denominator, palaging hindi kasali. Unshaded circle lahat ng galing sa denominator. Bakit? Bakit kaya sila hindi kasali? Kasi magiging undefined yung inequality natin sa point na yan. So yan ang step 3. Sa step 2 naman, critical regions. I-identify natin itong mga partition na to sa kung anong regions. Ilang partition to? We have 3. Isa, dalawa. Ano kayang region to? Ano kayang region yan? Ano kayang region to? We have this region. Yung mga values of x dito ay yung mga number na mas maliit kaysa negative 1. X less than negative 1. Sa region naman na to, yung mga values of x natin greater than positive 2. Yung mga values ng x natin dito mas malaki kaysa 2. At sa region naman na to, nasa pagitan ng negative 1 at 2. Mas malaki kaysa negative 1, pero mas maliit kaysa 2. X is greater than negative 1 but less than 2. Bibigyan ko kayo ng clue guys. We have here, dito. Yung inequality natin dito, nakaharap siya sa negative 1. For this time, ito naman, nakaharap naman na siya sa x. Ito, nakaharap siya sa x. Dito naman, nakaharap siya sa 2. Kabaliktaran lang para hindi kayo malito. Step 5, proceed tayo sa sign graph. Dugtungan natin tong partition na to. So remember, meron tayong dalawang critical. Yun ay galing sa x plus 1 at x minus 2. So, magde-decide tayo kung saan magne-negative yung expression na x plus 1 at kung saan siya magpa-positive. Remember, lahat ng mga values of x na nasa left ni negative 1, magiging negative si x plus 1. At lahat naman ng nasa right side niya, magiging positive si x plus 1. At dito naman sa partition na 2, magiging negative si x minus 2 sa left side niya at magiging positive naman siya sa right side. So yan ngayon yung sign graph natin. Ngayon, sa bawat region, imumultiply natin yung mga lumabas na sign. Negative times negative, that is positive. Positive times negative, that is negative. And positive times positive, positive. Anong ibig sabihin ng mga symbol na to? Ang mga symbol na to, ang nagsasabing yung expression natin na x plus 1 over x minus 2 ay magiging positive sa region na to, magiging negative sa region na to, at magiging positive sa region na to. So yun ang step 5 natin, formulation of sign graph. At para naman sa last step natin, isa-summarize naman natin ngayon yung solution. So saang region na to ang solution kaya? Doon kaya sa positive, sa negative, or positive? Yun ay nakadepende sa inequality na ginamit dito. Okay, yung inequality natin dito, less than 0. So ano yung mga number less than 0? Yun ay yung mga nasa gitna, nasa pagitan ng negative 1 at 2. So therefore, ito yung solution natin. Using interval notation, we have the values of x in this inequality are elements of real numbers
such that x is greater than or equal to negative 1 but less than 2. Kung mapapansin nyo guys, itong portion na to ay galing dito sa critical region na to. Dahil, ang sabi natin kanina, ito yung solution. And kung mapapansin nyo rin, may equal sign siya dito, doon wala. Yun ay dahil yung negative 1 ay kasama sa solution. Shaded siya dito. Samantalang yung 2 dito ay unshaded. So therefore, hindi siya kasama sa solution. So ito ngayon yung final na answer natin. And for my last example, number 3, x plus 3 over x plus 9 greater than or equal to 2. Kung mapapansin nyo guys, hindi na siya katulad sa number 2 at number 1 na isang expression lang. Ito, tong inequality natin, walang 0 dito sa right side. So yung step 1 natin kanina na single fraction, ito siya. Gagawin nating single fraction tong buong ito at 0 dito sa side na to. Una, ipunta natin sa kabila. We have x plus 3 over x plus 9 minus 2 greater than or equal to 0. Yan siya. And pagsamahin natin tong dalawa kasi dapat single fraction lang. Yun ay, para may subtract natin yung 2 sa expression na to, kailangan natin gawin na similar fraction tong dalawa nito. Anong GCF nila? We have x plus 9. X plus 9 divided by x plus 9, that is 1. Times x plus 3, we have x plus 3 still. Minus. Remember, may visible dyan na 1. X plus 9 divided by 1, that is x plus 9. Times 2, we have 2 times x plus 9 greater than or equal to 0. Okay, pagitna na lang natin to guys para mas legit. X plus 9. Okay, simplify natin. We have x plus 3 minus 2 times x, that would be 2x. Negative 2 times 9, that would be negative 18. Over x plus 9 greater than or equal to 0. Combining similar terms, x less 2x, that would be negative x minus 15 over x plus 9 greater than or equal to 0. And guys, hindi ito yung standard way of writing inequalities. Dapat yung numerator natin positive. So, gagawin natin siyang positive. Yun ay, magmumultiply tayo ng negative 1 dito. At negative 1 sa kabila. Negative 1. Yan. Okay, so magiging result, negative 1 times x, that would be positive x. Negative 1 times negative 15, that would be positive 15 over x plus 9. And since nagmultiply tayo dito ng negative 1, mag-iiba kasi yung sign ng expression natin. So therefore, kailangan din nating baliktarin yung inequality symbol natin. So we have now x plus 15 all over x plus 9 is less than or equal to 0. Ulitin ko guys, kapag negative yung numerator natin, kailangan natin gawing positive. At kapag ginawa nating positive, kailangan nating baliktarin yung inequality symbol para hindi tayo mamamali sa final answer natin. So yun ang first step natin, single rational expression. Pangalawang step natin, critical point. So sa single expression natin na x plus 15 all over x plus 9 less than or equal to 0, doon manggagaling yung mga critical points natin. Sa numerator, meron tayo yung expression na x plus 15, equate it to 0. So we have x here, lipat natin sa kabila si 15, is equal to negative 15. So meron na tayong isang critical point, which is x equals negative 15. Pangalawa, galing naman sa denominator, we have x plus 9 should not be equal to 0. Ulitin ko bakit siya should not, kasi
magiging undefined yung rational inequality natin. So x here should not be equal to negative 9. So yan yung dalawang critical point natin. Step 3, number line. So magdodraw tayo ng number line. At ipa-plot natin yung mga critical point na yan. So parehong negative. But then, mas left si negative 15. Dito si negative 9. At i-identify natin kung shaded ba sila or unshaded. Kapag closed circle ba or open circle. Unahin natin yung galing sa numerator, negative 15. Yung negative 15 ba kasali sa solution natin? Ang decision natin ay nakabase sa x plus 15 all over x plus 9 less than or equal to 0. Since tong single fraction natin may equal sign, therefore, itong negative 15 natin ay kasali sa solution. So kapag kasali, shaded. Yung negative 9 naman natin, since ito ay galing sa denominator natin, tandaan, pag critical point na galing sa denominator, palaging hindi kasali. Unshaded circle po siya. Step 4, critical region. So papangalanan natin yung mga region na to. Ano yung mga values of x sa portion na to? Hatiin na natin. Yan. Sa portion na to, ito yung mga values ng x na mas maliit kaysa negative 15. X is less than negative 15. Sa region naman nito, mas malaki kaysa negative 9. X greater than negative 9. At syempre, sa region na to, nasa pagitan ng negative 15 at negative 9. Paano tayo maglalagay ng inequality dito? Tignan natin. Dito kanina, nakaharap siya sa negative 15. Dito naman, ipapaharap natin siya sa x. Dito kanina, nakaharap siya sa x. For this time, ipapaharap naman natin sa negative 9. So, meron tayong tatlong critical region. We have x less than negative 15. Pangalawa, x is greater than negative 15 but less than negative 9. And lastly, x greater than negative 9. At para naman sa ating step 5, sign graph. So, check natin yung mga expression na x plus 15 at x plus 9, kung saan sila magni-negative at kung saan sila magpa-positive. Remember, gaya ng sinabi ko kanina, yung x plus 15 ay magni-negative sa left side ni negative 15 at magiging positive naman siya sa right side. Lahat ito positive. At dito naman sa x plus 9, magiging negative siya sa region na to. Kapag kukuha tayo ng mga values of x, magiging positive siya sa region na to. At kapag pinag-combine natin itong dalawang expression natin, mabubuo si x plus 15 over x plus 9. At para sa sign nito, i-multiply natin to, we have negative times negative. Magiging positive siya sa region na to. Positive times negative, magiging negative siya sa region na yan. Positive times positive, magiging positive siya sa region na yan. For this time, decide tayo kung saang region dito ang solution. Gamit pa rin yung expression natin na x plus 15 all over x plus 9 less than or equal to 0. Ano ba yung mga number less than or equal to 0? Yun ay mga negative. So therefore, saan ba magni-negative yung expression natin na x plus 15 all over x plus 9? Yun ay sa region na ito, sa gitna. So ito yung solution natin sa region na to. At para i-summarize naman ngayon yung final solution natin, gamit ang interval notation, we have the values of x in this inequality are the elements of real numbers such that x is greater than negative 15 but less than negative 9. Ito pa pala, since shaded region yung negative 15 natin, therefore may equal sign dito. Ito, unshaded, so walang equal sign dyan. So for our final solution, we have the values of x in this inequality
are the elements of real numbers such that x is greater than or equal to negative 15 but less than negative 9. So, ganun lang guys ang pagsasolve ng rational inequality sa pamamagitan ng sign graph. Ito. Kaya siya ng sign graph, pinakapapaloban ng negative at positive signs. Ulitin ko, ito yung mga 6 steps natin. Ito yung mga clue natin sa bawat step. First one, single fraction. Pangalawa, critical point. Pangatlo, number line. Pang-apat, critical regions. Pang-lima, sign graph. At pang-anim, summarize our final answer. Final answer na po yung pang-anim. That would be all guys. Thanks for watching. Thanks for learning with me. This is Teacher Jonathan S. Macaraeg. Nagsasabing kay Jomac, kaya mo na ang math. Bye-bye. God bless you po.